Nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Rodrigo Duterte sa komunistang grupo dahil sa umunoy kawalan ng katapatan ng mga ito sa usapang pangkapayapaan. Iginit din ng Pangulo na hindi siya magdedeklara ng martial law sa buong bansa. Mula po sa palasyo ng Malacanang, may live report si Rocky Ignacio. Yes, Rocky? Angelique, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na posisyon ng pamahalaan ng pagtamo ng tunay na kapayapaan sa bansa. Pero para ito sa mga tapat ng grupo na nais bigyan ang permanenteng kaayusan sa bansa. Pagtiyak pa ng Pangulo hanggang Mindanao lamang ang deklarasyon ng martial law, kinontra rin ang Pangulo ang umano'y pondo sa social media para paboran ang kanyang liderato. Narito ang report. Diretsahan ng sinuspinde ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa CPP-NPA-NDF. I'd like to announce first that itong left sila na yung paliko-liko yung policy, sila pa yung may kaluluwa magsabi sa akin na ako raw bully. Bakit totoo naman? I said, I am a bully to the enemies of the state. So if you don't want me to talk to me, I do not want to talk to you, and I do not want you. So, ayaw ninyong makipag-usap, mas lalo na ako. Sa press conference matapos ang kanyang ikalawang State of the Nation address, dismayado ang Pangulo sa umano'y kawalan ng sinseridad ng komunistang grupo sa isinusulong na peace talks. Tinukoy ng Pangulo manitangka sa kanyang buhay na makaengkwentro ng Presidential Security Group Convoy ang ilang miyembro ng New People's Army sa North Cotabato. Sabi ko, ninyo, pati ako gusto ninyong kausapin tapos patayin. Kung loko-loko mula kayo eh. Gusto niya akong patayin, sige. Sinong may granada niya? Paputokin mo na. Takot rin pala, kaya madamay man sila. So no more talks. Dahil dito ipinag-utos ng Pangulo sa AFP at PNP na tugunan ang ginagawang karahasan ng mga rebelde. So this time, you do it to me, do it to my police and my army, they will do it to you. Kanya-kanya na tayo ng diskarte. At kung magkaroon ng usapin sa Commission on Human Rights, haharapin ito ng gobyerno. I will not allow my men to go there to be investigated. Remember this. Human Rights Commission, you address your request through me because the armed forces is under me and the police is under me. Kaya pag question ninyo sila for investigation, padaan mo na sa akin. And for the ombudsman to refrain from citing them in contempt or what? Because I have the authority to give the final say whether they will attend or not. Takot-takutin na yan ng ano. So wag ninyo akong pilitin na pati kayo pabanggain ko. Tinawag na demanding ang komunistang grupo dahil sa dami umano na hinihingi para sa pagpapatuloy ng peace talks. Kabilang sa inaayawan ng mga ito ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao dahil posible umano itong pairalin sa buong bansa. No nationwide martial law. Until Because December. why? I will look stupid before the eyes of the public if I do that. And I am not ready to be called stupid. Ang peace and order ay bahagi na ikalawang sona ng Pangulo. Maraming komento at puna na pabor habang ang ilan ay hindi. Pero ang paggamit umano ng pondo sa social media para paboran ng administrasyon, kinontra ng Pangulo. I do not need to defend myself from attacks. I've stated my piece during my inauguration and during the campaign. I am not anymore eligible for re-election. I really don't care if my ratings go up or down. That is not a significance to me. I cannot run anymore. I will just do what is best for my country. And I do not hunger for ratings. I do not even look at it. And I do not comment on it.
Batay sa pinakahuling survey, nananatili ang mataas sa kumpiyansa ng mga Pilipino 1 taon matapos maupo sa pwesto. Tapos na ikalawang sona kahapon, naging abala pa rin ang Pangulo ngayon sa pag-attend ng iba't ibang pribadong pulong dito sa Malacanang. Mamayang hapon naman ay pangungunahan ng Pangulo ang pasasalamat sa magigiting na mandirigma sa ilalim ng Go Negosyo Kapatid for Marawi Financial Assistance para sa pamilya ng mga nasawing sundalo sa operasyon sa naturang lugar. At yan po ang ating pag-uulat, Rocky Ignacio para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky Ignacio.